A Day in My Life as a Servidora ng Palace Planeta. For today's video nga pala guys, samahan nyo ulit ako sa aking panibagong araw, panibagong kalokohan, panibagong ewan. Dito nga guys ay magkakape muna tayo bago tayo kikilos kung ano magagawin natin ngayong araw na to. Dahil nga wala tayong duty kaya naman nagsanib puwersa tayo dito magluto. Dalawa nga pala kami dito magluluto ngayon guys, kaya naman ang saya-saya namin talaga dito sa kusina. Titingnan na lang talaga natin guys kung hindi tayo mainitan dito kasi wala naman talagang aircon dito kaya sira. Kaya mga ilang minuto na guys, nahala sige punas-punas na lang muna tayo dito dahil sobrang init. Dito nga guys ay plano nga namin ipupuro na tong DI na napapakuluan na namin. Na-fast forward ko nga pala ito guys kasi nga ang haba-haba talaga ng aking video. Kaya naman in-speed ko lang to, baka abutin pa tayo ng kinabukasan. Ito nga guys, hinango na pala namin itong DI. DI nga pala ito sa Arabic guys, pero chicken nga pala ito. Paham rice nga pala ang gagawin natin ngayon at purong DI. Pagkatapos nga natin tong ilagay dito guys, ay nilagay nga pala natin to dito sa microwave. Hindi ko alam kung microwave ba ang tawag yan, basta kay nakakaluto talaga siya ng manok. Lutuin nga talaga natin to sa katagalang 40 minutes. Nung tinignan ko nga itong kanin guys, ay malapit na rin pala itong maluto. At nung naluto na nga guys, ay nilagay na pala natin yung chicken sa may kaldero na may rice. Ipaibabaw nga lang natin to at saka itong uling at papalutin natin ng foil at lagay natin ng kunting mantika para uusok sa loob at tatakpan. Para matawag talaga itong paham rice, kailangan talaga natin itong takpan at hindi makalabas ang usok. Kasi kung makalabas ang usok guys, hindi na mangangamoy ang ating niluluto. Nahirapan nga kami magtanggal dito guys kasi nga dumidikit sa foil yung kanyang balat. Kaya naman kumuha na ako ng gloves dito guys kasi nga kaka-gloves na lang natin. At ayun na nga guys, nailagay na pala natin yung chicken sa kaldero. Kita nyo naman hindi halatang gutom kasi pati balat na dumidikit sa foil kinakain. At nung kinahaponan nga guys ay balak nga pala namin pumunta doon sa kapitbahay na kami kasing tanim doon guys, kaya naman samahan nyo kami doon. Nalangan namin si Mary kasi siya yung may kaibigan doon at kami ay sampid lamang. Dito nga lang pala ito sa malapit guys, ay malakad lang pala ito. Kaya ginawa ko na lang, nagbibideo na lang ako dito habang maglalakad kami. Sabi nga ng mga kasama ko guys, sana maraming tanim sila doon at para marami rin kaming maha-harvest. Nagbibideo na nga ako habang papalakad kami papunta doon guys kasi pagdating sa loob hindi talaga pwedeng mag-video. Itong sa mga oras na to guys ay hindi pala ito masyadong mainit. Malamig-lamig na rin pala ang panahon sa mga ganitong oras. Pero feeling ko pagpapawisan pa rin kami kasi medyo malayo-layo ng konti. Mga gulay lang naman ang sadya namin kaya dadayuhin na natin. Taka na rin kasi kami guys kasi wala nang nagbibigay na driver sa amin dito ng mga gulay. Sadyang madamot lang talaga sila. Di joke lang. Kaya naman subukan namin manghingi ng malunggay dun kasi gusto nga namin sabawan ng malunggay. Kakamis na rin kasi guys, ang tagal-tagal na rin namin hindi nakakain ng malunggay. Kaya dadayuhin na lang natin doon. Dahil kasi pag naglalakad dito tuwing hapon guys, parang ito na rin yung exercise natin. Sobrang pagod naman ang trabaho sa labas kaya makapag-exercise naman tayo dito maglakad-lakad. At din talaga kapag ka naglalakad ka at nahahanginan ka, parang nape-fresh yung utak mo. At nung nakapasok na nga kami dito sa loob guys, ay tinututok ko lang sa sarili ko yung camera. Baka may mahahagip pa akong engkanto ay magkakasala pa tayo. Mga 30 minutes din pala kami doon guys. Kaya naman nung pag-uwi namin ako may bit-bit na sila. May bit-bit pala kaming malunggay dito, alugbate at saka papaya. Kaya itong bit-bit ni Mary na hindi ko alam kung ano yung pangalan, yun daw yung wild spinach. Pero feeling ko hindi naman kasi hindi naman siya nagwa-wild doon. Before nga pala ako umalis guys, nagpababad pala ako ng malagkit na bigas. Gagawin naman natin itong puto ngayon kaya naman ipi-blender na natin dito. Sarap kasi yung bigas na nagawa ko nung nakaraan. Itatry naman daw namin itong malagkit na bigas. Pero hindi ko talaga alam kung mag-works to guys kasi first time ko to sa malagkit na bigas. At nung pagkatapos nga pala ma-blender guys ay ilalagay na natin sa lagayan. At nung natapos na nga lahat guys ay ito na nga siya. Siyempre titimplahan natin to kung ng pangpalasa. Naglagay
Nag-order nga lang pala ako ng madaming asukal dito kasi gusto nila ng matamis. Pero titikman din na natin mamaya kung talagang matamis yung ating ginagawa. Nakakabahan nga ako guys, baka hindi to maging puto, maging konsinta na ito. Kasi wala akong ibang ina-add na ingredients kundi ito lang talaga. Mamaya pala pagtapos na ay babalutin natin. Ito nga pala ay gagawin nating steamer ngayon kasi wala tayong steamer. Ito ay ilalagay natin dito sa kaldero pero pagtingin ko hindi kasya kaya papalitan natin yung ating kaldero. Wala din namang ibang malaki kundi yung pinakamalaki kaya naman for the go. Bahala na to guys basta mahanapan natin ng paraan na iluluto natin yung gusto nating lutuin. At ayun na nga guys, napalitan na pala natin ito kaya naman nailagay na natin. At ito nga guys ay umpisahan na natin magsalin sa mga maliliit na molder. Kuha nga lang pala ako ng mantika dito guys ay ipapahin lang natin ito sa molder. Syempre mag-gloves na din tayo. Medyo marami-rami nga pala ito guys kaya naman bibilisan na natin kasi ang liliit din naman ng mga molder natin. Sa susunod nga guys ay bibili na tayo ng medyo malaki-laking molder kasi kahit marami yung gagawin natin madali lang itong matatapos. Kinakabahan talaga ako guys kung anong kalalabasan nito kasi parang konsinta talaga ito. Pero susubukan pa rin natin, malay mo naman maging perfect. At ayun na nga guys, ilalagay na pala natin tong unang salang natin. At i-steam na lang natin to ng mga 10 minuto. Mabilis nga lang pala ito maluto guys. Kaya dito ay maglalagay ulit tayo sa ating molder para sunod-sunod na rin yung paggawa natin. Dito nga guys ay hanguin na pala natin itong una nating salang. Ito talaga yung puto ko na pinakamalambot ngayon guys. Ang salang nga pala guys ay palpa kasi sobrang lambot niya talaga. Kaya naman ang pangalawang salang ay medyo na okay na siya kasi dinagdagan ko ng all-purpose flour at nilagyan ko na rin pala nitong kulay kasi gusto nila yung may kulay. Sabi ko naman try ko ulit to, sana ma-perfect na to ng pangalawang salang. At kahit anong gawin ko guys, naging okay naman din siya sa last. Sabi naman ng kasama ko dyan ay masarap naman siya, malambot lang talaga siya. Kaya sabi ko hayaan mo na kasi parang yun na lang talaga kasi malagkit nga namin kasi yung gamit natin dito. Kaya malagkit at malambot pa rin talaga ang kalalabasan nito. At ayun na nga guys, ito pala yung lahat. So hanggang dito na lang guys, luto na ang puto. Tara kain na, bye bye.